Noong 1940 World War II, binobomba ng mga mandirigmang Aleman ang Inglaterra, ang mga batang Pevensie, sina Peter, Susan, Edmund, at Lucy, ay inilikas mula sa kanilang tahanan sa Finchley, London, matapos halos wasakin ng mga bomberong Aleman ang kanilang bahay. Isinakay ang mga bata sa tren patungo sa kabukiran ng Inglaterra, kung saan sila sinalubong ni Mrs. Macready sa istasyon. Dinala sila ni Mrs. Macready sa bahay bukid ng isang propesor na si Diggory Kirk. Isang maulan na araw habang naglalaro sila ng tago-taguan, natuklasan ni Lucy ang isang malaking aparador at binalak niyang dito magtago, hindi niya akalain na makakapasok siya sa isang mundo na tinatawag na Narnia. Ilang oras siyang nanatili sa bahay ng isang faun na si Ginoong Tumnus na nagkwento sa kanya na isinumpa ng puting bruha ang Narnia, kaya't naging taglamig ito sa loob ng isang siglo. Alinsunod sa kanyang mga utos, kung may makatagpo na tao, kailangang dalhin ito ng isang taga-Narnia sa kanya. Ngunit, nagustuhan ni Tumnus si Lucy at pinagsisihan ang kanyang plano, kaya't pinabalik ni Tumnus si Lucy sa kanyang tahanan sa pamamagitan ng aparador. Bago naghiwalay ang magkaibigan ay ibinigay ni Lucy ang kanyang panyo kay Tumnus. Pagbalik ni Lucy, halos walang oras ang lumipas sa normal na mundo sa kanyang pamamalagi. Ipinilit niyang ipakita sa kanyang mga kapatid ang aparador, ngunit nawala na ang portal. Di nagtagal, sinundan ni Edmund si Lucy ng gabi papasok sa Narnia at nakilala ang puting bruha, na inalok siya ng Turkish delight at ang posibilidad na maging hari. Hiningi ng bruha kay Edmund na dalhin ang kanyang mga kapatid upang makipagkita sa kanya. Matapos umalis ng bruha, nagkita sina Edmund at Lucy at bumalik upang ikwento sa iba. Hindi kinumpirma ni Edmund ang pag-iral ng Narnia kina Peter at Susan, at sinabing naglalaro lamang siya kay Lucy, na labis na nagdulot ng kalungkutan kay Lucy. Tumakbo si Lucy at nabangga ang Propesor Kirk. Kinausap ng propesor ng pribado sina Peter at Susan, hindi niya maintindihan kung bakit hindi pinaniniwalaan ng iba ang kwento ni Lucy at ipinaliwanag niya ang paggamit ng loika, kapag mayroon silang tatlong pagpipilian para sa paliwanag sa pag-uugali ni Lucy kabaliwan, kasinungalingan, at katapatan. Alam nilang hindi baliw o sinungaling si Lucy, kaya, lahit Miko, na dapat nagsasabi siya ng totoo. Isang araw, naglalaro ang apat na magkakapatid at aksidenteng nakabasag ng bintana, habang nagtatago sila mula kay Mrs. Macready sa aparador, ang apat na magkakapatid ay nakapasok sa Narnia. Humingi ng paumanhin sina Peter at Susan kay Lucy para sa kanilang hindi paniniwala noon, at binanta ni Peter si Edmund hanggang sa humingi ito ng tawad kay Lucy. Pumunta sila sa bahay ni Ginoong Tumnus, nang anda na sila ay napansin nilang magulo ang bahay, at nadiskubre nilang dinala na siya ng lihim na pulis ng bruha, pinangunahan ni Kapitan Maughrim. Nakilala nila ang dalawang beaver na nagsalaysay tungkol kay Aslan. Ayon sa kanila, kumikilos na si Aslan upang bawiin ang kontrol ng Narnia mula sa puting bruha. Kailangang tulungan ng apat na magkakapatid si Aslan at ang kanyang mga tagasunod. Ipinropesya na kapag dalawang anak ni Adan at dalawang anak ni Eva ang umupo sa apat na trono, matatapos ang paghahari ng bruha. Palihim na umalis si Edmund at pumunta sa puting bruha mag-isa. Pagdating niya sa kastilyo, galit na galit ang bruha na hindi niya dinala ang kanyang mga kapatid. Nagpadala ang puting bruha ng mga lobo, pinangunahan ni Maughrim, upang tugisin ang ibang mga bata at ang mga beaver, na halos nakatakas sa tulong ng isang sorrow. Samantala, ikanadi na si Edmund sa kulungan ng bruha, kung saan nakilala niya si Ginoong Tumnus sa kalapit na selda. Dahil gutom si Ginoong Tumnus ay hiningi niya ang natirang pagkain ni Edmund. Bumaba ang bruha at inutusan si Edmund na sabihin kung nasaan ang kanyang pamilya dahil hindi sila matagpuan ng kanyang pulis. Nagbigay ng ilang impormasyon si Edmund, ngunit nag-atubili nang mapansin siya ni Ginoong Tumnus na nagbabala sa kanya. Sinubukan din ni Ginoong Tumnus na sabihin sa bruha na wala talagang alam si Edmund, ngunit nasaktan siya ni Ginarbrek. Nakita ng bruha na pinipigil ni Tumnus ang impormasyon, kaya't pinalaya niya ito at ipinatawag. Sinabi niya kay Ginoong Tumnus na kasalanan ni Edmund na alam niya ang kanyang pagkakasangkot, kaya't dinala si Tumnus sa itaas at ginawang bato, na nakita ni Edmund sa takot ng siya'y dalhin sa itaas. Habang naglalakbay sina Peter, Lucy, Susan, at ang mga beaver papunta sa bato, nakita nila ang kanilang inakala na ang puting bruha sa kanyang karwahe na humahabol sa kanila, kaya't tumakbo sila at nagtago. Mabuti na lang, ito'y si Father Christmas.
Binigyan niya si Lucy ng bote ng katas ng apoy bulaklak at isang punyal, si Susan ng busog at palaso at isang mahiwagang tambuli, at si Peter ng isang espada at kalasag. Ipinabatid ni Father Christmas sa kanila na malapit nang matapos ang taglamig. Pagkatapos ibigay ni Father Christmas ang kanyang mga regalo ay nagpaalam at nagsabing maligayang Pasko. Napansin ng grupo na natutunaw na ang ilog, kaya kailangan na nilang tumawid. Habang sila ay tumatawid ay dumating sina Mowgli at iba pang lobo at nagkaroon ng mainit na argumento, dahil dito ay naantala ang kanilang pagtawid. Ngunit sa kanilang mga sandata, ligtas na nakatawid ang grupo sa ilog na iniwan ng bruha na walang tunay na paraan upang habulin sila gamit ang karwahe. Nang makatawid na sila, napansin nilang hindi nila kasama si Lucy, pero hindi pala nawawala si Lucy, nandoon lang siya sa baba. Itinuloy ang grupo ang paglalakbay hanggang makarating sa kampo ng hukbo ni Aslan, nakaharap nila si Aslan, na isang palang malaki at marangal na leon. Nangako si Aslan na tutulungan si Edmund sa abot ng kanyang makakaya. Matapos magbihis ng mga damit mula sa Narnia, nag-atubili ang mga bata na lumahok sa digmaan matapos tumakas mula sa London. Ngunit kailangan nilang iligtas si Edmund at Ginoong Tumnus. Sumali si Peter sa hukbo ni Aslan. Samantala, inambush ng dalawang lobo sina Lucy at Susan habang sila'y naglalaro sa tabi ng ilog. Nakuha ni Susan ang tambuli at tumawag ng tulong, pagkatapos ay umakyat sila ni Lucy sa puno. Nang dumating si Peter, inatake siya ni Mowgli, at napatay ni Peter ito gamit ang kanyang espada. Sinundan ng ilan sa mga tropa ni Aslan ang natitirang lobo pabalik sa kampo ng bruha at nailigtas si Edmund. Nagkaroon ng pribadong usapan si Aslan kay Edmund. Pagkatapos nito, sinabi ni Aslan sa mga ibang bata na kalimutan ang mga nakaraang ginawa ni Edmund at sila'y nagkasundo. Dumating ang puting bruha at inangkin si Edmund bilang kanyang pag-aari, batay sa malalim na mahika ng Narnia. Sinabi nito na ang mga traidor ay kanyang pag-aari bilang legal na biktima at dapat niyang patayin sila sa bato. Nakipagnegosasyon si Aslan sa puting bruha na pumayag na iwan si Edmund. Bilang kapalit, isinakripisyo ni Aslan ang kanyang sarili at sumuko sa bruha. Habang nakatagong nanunood sina Susan at Lucy, nasaksihan nila ang pagkamatay ni Aslan mula kay puting bruha. Tapos sinabi ng puting bruha sa kanyang general na maghanda para sa gyera. Ngunit muling nabuhay si Aslan dahil mayroong mas malalim na mahika na hindi alam ng bruha. Dinala ni Aslan sina Susan at Lucy sa bahay ng bruha kung saan pinalaya niya ang mga bihag ng puting bruha, bumuo ng hukbo para sa labanan. Samantala, hinikayat ni Edmund si Peter na sumali sa labanan laban sa hukbo ng bruha. Sa una, matagumpay, ngunit nagsimulang matalo ang hukbo ni Peter, at malubhang nasugatan si Edmund nang masira niya ang tungkod ng puting bruha, ang kanyang pinaka-epektibong sandata. Habang naglalaban sina puting bruha at Peter ay dumating si Aslan kasama ang mga napalayang bilanggo. Ginamit ng bruha ang pagkakagulo na ito at dinisarmahan si Peter. Handa na siyang saksakin nang biglang tumalon si Aslan, tinulak siya sa kabilang bahagi ng bangin at pinatay. Bumalik si Aslan kay Peter at sinabi sa kanya na, tapos na ito. Ginamit ni Susan ang kanyang busog upang patayin si Ginarbrek na tangkang tapusin si Edmund bago pa ito magamot. Ginamo ni Lucy si Edmund at marami pang iba gamit ang apoy bulaklak na panggamot na ibinigay sa kanya ni Father Christmas, habang pinalaya ni Aslan ang higit pang mga biktima ng stone turning spell ng puting bruha. Naging mga hari at reyna ang mga Pevensie at nanatili sila sa Narnia sa loob ng 15 taon. Habang hinahabol ang isang puting upang makakuha ng mga kahilingan, natagpuan nila ang poste ng ilaw at ang aparador at bumalik sa Inglaterra. Inihagis ng propesor ang bola na ginamit para basagin ang bintana at inutusan silang ikwento sa kanya ang kanilang kwento. Sa huli, sinubukan ni Lucy na bumalik sa Narnia, ngunit sinabi ng propesor na siya, at ang iba pa, ay marahil babalik sa Narnia kapag hindi nila ito inaasahan. Nang sina propesor at Lucy ay paalis, bumukas ng kaunti ang wardrobe at narinig ang ungol ni Aslan. Movie commentary, ang The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch and the Wardrobe ay isang pambihirang adaptasyon ng klasikal na nobela ni C.S. Lewis. Sa simula pa lamang ng pelikula, nadadala na agad ang mga manonood sa isang panahon ng digmaan sa Inglaterra noong 1940s, kung saan ang 4 na batang Pevensie, sina Peter, Susan, Edmund, at Lucy, ay inilikas mula sa London patungo sa ligtas na kabukiran.
Ang makatotohanang paglalarawan ng Blitz ay nagbibigay ng malinaw na kontrast sa mahiwagang mundo ng Narnia na kanilang matutuklasan. Ang pagkatuklas ni Lucy ng Narnia sa likod ng isang lumang aparador ay isang eksenang puno ng misteryo at kamangha-mangha. Ang cinematography sa bahagi ng Narnia ay nagpapakita ng isang napakagandang lugar na tila kinuha mula sa isang engkantadong libro, mula sa mga nagyayelong kagubatan hanggang sa mga kaakit-akit na nilalang na nabubuhay dito. Ang visual effects ay hindi lamang para sa pagpapakitang gilas, ito'y nagsisilbi ring mahalagang bahagi sa pagbibigay buhay sa mundo ng Narnia, na nagdaragdag ng lalim at immersion para sa mga manunood. Ang mga batang aktor ay nagbibigay ng mga kapani-paniwalang pagganap, lalo na si Georgie Henley bilang Lucy, na nagdala ng inosente at taos-pusong pananaw sa kanyang karakter. Si Skander Keynes, na gumanap bilang Edmund, ay mahusay na naipakita ang kanyang karakter bilang isang bata na nahulog sa tukso ngunit nagkaroon ng pagtubo sa bandang huli. Ang relasyon ng apat na magkakapatid ay nahubog ng kanilang mga karanasan sa Narnia, na nagpakita ng kanilang paglaki mula sa pagiging mga bata patungo sa pagiging mga leader ng kanilang sariling karera. Isa sa mga pinakamalalim na tema ng pelikula ay ang sakripisyo ni Aslan para kay Edmund, na sumasalamin sa mga Kristiyanong tema ng pagtubos at kaligtasan. Ang eksenang ito ay isa sa mga pinakatampok na bahagi ng pelikula, madamdamin at puno ng simbolismo, na nagbibigay ng emosyonal na bigat na patuloy na nararamdaman hanggang sa dulo ng kwento. Ang labanan sa pagitan ng hukbo ni Aslan at ng mga puwersa ng puting bruha ay puno ng aksyon at masigla, na nagiging klimaktikong bahagi ng pelikula. Ang choreography at special effects sa mga eksena ng labanan ay mahusay, nagdadala ng kapanapanabik na pagtatapos sa kwento ng mga Pevensie sa kanilang unang paglalakbay sa Narnia. Sa pagtatapos, ang pagbabalik ng mga Pevensie sa kanilang tunay na mundo ay isang mapait at matamis na eksena, isang paalala na ang kanilang karanasan sa Narnia ay isang bahagi lamang ng kanilang mas malaking paglalakbay sa buhay. Ang kwento ng pag-asa, katapangan, at kabutihan laban sa kasamaan ay natapos ng may malalim na mensahe na maaaring tumago sa puso ng sinumang manunood. Sa kabuuan, ang The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch and the Wardrobe ay isang pelikulang hindi lamang puno ng mahiwagang elemento, kundi pati na rin ng mga aral na makabuluhan sa buhay. Ito ay isang pelikulang nag-aanyaya sa mga manunood na muling tuklasin ang kanilang sariling pananampalataya, tapang, at pagkatao sa gitna ng mga hamon ng mundo.